Hello guys! Welcome back to my channel, and for today's video, pupunta kami ng Alawangin, Zambales. So, see you there! And by the way, closing ako ngayon, then diretso na kami ng Alawangin, Zambales. Babiyahe na kami. Ito na yung mga gamit ko. Time check, it's 12:30 AM. So, wala pa akong tulog. Tapos, diretso na kami magbiyahe. Papuntang Alawangin. By the way, yung mga kasama ko nasa sa kabilang store. Hinihintay nila ako. Nagko-coffee muna sila doon. So, mag-transition muna ako, guys. Hello, guys. This is my outfit for today's video. Bye, guys. See you in Alawangin, Zambales. Ayan na yung sundo ko. Ayan guys, babiyahe na kami from Tarlac to Zambales. Bali, umalis kami ng Tarlac ng 1 AM and ang call time namin sa may Zambales ay 6 AM. At ang meeting place namin sa San Antonio, Zambales Pet Market. Madali lang naman hanapin, syempre meron namang Waze or Google Maps. Syempre ang contact person namin si Liwayway Bowak Benko. At yung package na inabil namin sa kanila is good for 3, which is 2,800 pesos lang. So far, sa dami na chinek kong FB pages ng tour agency sa Zambales, sila yung pinakamura. And by the way, original price nila for good for 3 person is 3,000. Nakahingi lang kami ng discount dahil weekdays naman. And then, diniscount na rin kami sa parking fee na worth 200 pesos. O, diba ang bait nila? After namin na malengke, nakipagkita na kami sa susundo sa amin. Ayan yung sundo namin, yung naka-tricycle. So, kung wala kaming dalang sasakyan, libre din yung service papuntang Barangay Pundakit kung saan sasakay ng bangka papuntang Alawangin. Medyo malayo-layo rin mula San Antonio to Pundakit. Umabot rin ng 10 minutes yung biyahe. Taga-saan po tayo, ma'am? Bayad na kayo kanina, ma'am? Hindi po. Hindi po. Wala po. 20 pesos po isa. Environmental. ₱20 per head po ang environmental fee dito. Para sa complete details ng Alawangin tour na to, ilalagay ko na lang sa description box. Welcome to Barangay Pundakit! Hi ka girl! At nakapag-park na nga kami ng sasakyan. Ayan, mag-start na kami maghakot ng mga gamit. Isang gabi lang kami magka-camping pero yung gamit namin pang 1 week. Hintayin lang namin yung aming bangkero. Hello guys! Welcome to Pundakit! Time check, it's 6:30 AM. Babiyahe na kami papuntang Alawangin. And ang biyahe dito ay 50 to 1 hour, depende sa kapitan nyo. Okay, habang nasa biyahe, i-discuss ko muna yung tour package na inavail namin for this trip. Ang inavail namin na package is good for 3, which is 2,800. At ang kasama sa package is solo, bangka, hatid sundo, kitchen utensils, charcoal or uling na paglulutuan, bonfire or yung kahoy na gagamitin pang bonfire, ice box with ice, drinking water, island hopping sa Capones or Camara Island, free parking na worth 200 pesos. And for the other expenses naman, 20 each po sa environmental fee.
Hello guys, nandito kami ngayon sa Capones Highland. Nag-highland hopping lang kami for 30 minutes. Hello guys! Welcome to Capones Island! Wow, ang ganda ng view dito sa Capones Island. White sand and napaka-clear ng beach. For the highland hopping po, napili namin ang Capones Island. Dalawa kasi yung pagpipilian doon, yung Camara Island or ang Capones. Syempre, ang gagawin lang sa highland hopping, sightseeing and picture-picture. Okay guys, continue ko yung other expenses discussion natin. Pagdating naman po ng Anawangin Cove, ang babayaran doon, 1,100 pesos for basura collector. Bali, 600 pesos lang po yun, 200 pesos per head. Yung 500 pesos refundable upon checkout. For open table po, 500 pesos, required po mag-avail. For trekking naman sa view deck nila or ang Wishing Mountain, 50 pesos per head. For our foods naman, mga 1,500 yung nagastos namin. Depende na lang din sa inyo kung ano yung mga food na dadalhin nyo. At umabot po ng 6,060 pesos ang expenses namin. And excluded po ang pinanggas doon sa service namin. And by the way guys, kung gusto nyo pala mag-add ng island na i-island hopping, pwede naman po may additional lang na 500 pesos per island. Ang mga island na pwedeng pagpilian, Camara Island, Capones Island, and Nagsasa Cove. Ayan, finally, malapit na tayo, natatanaw ko na. Diyan yung view deck nila or Wishing Mountain. Kuya, magahin naman po kayo sa vlog ko. Ano po pangalan niyo? RJ. Si Kuya po. Ano po pangalan niyo, Kuya? Ano pong pangalan niyo? Kuya Alex. Ayan guys, ipapasyal po tayo ni Kuya Alex sa Camara Island bukas. Di ba Kuya Alex? True. Hello guys, nandito na kami sa Anawangin Cove. Ganda ng view. Ayan guys, pagdating ng Anawangin, punta lang sa information and magpaparegister muna. Yes. 1,550. Para sa inyo po ay 1,000. Lahat na. 500 pesos. 1 month. Kayo kuya, 450. Pupapasayin lang ito. Ma'am, waiver, ano siya. Lang, mausok. Ano pong kasama doon sa binayaran namin, sir? Papasayin lang kapag parang ka-explain ko po. Ikaw na. Orientation queue. Ikaw nagplan ng... Hindi ba ako makukulong dyan? Charot. Hindi naman. Isa lang po, no? Siya na lang. Kasi siya nagplan ng... Lahat po dito, ma'am. Tatlo kayo. Yeah. Record kita. Tapos ito, isa lang. Lahat po? Dito Kami? tatlo tayo. Pasok. Sa kabila. Hi po. Hi! Welcome to Justinaria Beach Resort with us. Ano pong pangalan nila, sir? Ako po. Apo. I am Jean po. Hindi nagre-record yun. Vlogger ko, ma'am. Apo. Ilang years ka ng vlogger? Subscribe niyo po ako. Ilang years ka ng vlogger? Bago lang, sir? Pati po siya, mag... Girl pa. Yes po. Nakakaiyak lang ako. Masarap sana kasi nakakaiyak. Siya naman ako pinapayak ni RJ. Ay, sana ako. Dito pa po. Sige, okay lang po. Sige po, dyan po. At yung 600 pesos security deposit po is for the garbage deposit. Per in, yung 500 po is refundable po. Then 100 pesos will be allotted sa garbage bag and garbage collectors. So this 500 will be refunded tomorrow upon checkout, provided kailangan nakasegregate yung basura. So dito sa green ang food leftover, sa white ang
Recyclable materials sa black ang non-biodegradable. Then, upon your checkout, susurrender nyo sa amin yung basura nyo, then we will check kung talagang segregated. If in case we found out na hindi siya properly segregated, yung supposedly refundable yung 500, mapaforfeit ko siya. Okay. Another thing, ma'am, we only allowed yung pag-swimming sa dagat up until 6 p.m. only. Beyond 6 p.m. po, bawal na po. Tapos may makikita kayong 4 flags po doon. Sa tapat nun, hanggang doon lang po tayo pwede mag-swimming kasi yung lagpas nun, hindi na po lifeguarded area. Meaning to say, wala na pong lifeguard na duty doon sa area. So, medyo delikado po doon. As much as possible, dito na lang tayo sa tapat. Then, may swimming pool po tayo dito, at saka trekking, may separate entrance lang. 100 pesos sa swimming pool, 50 pesos naman sa trekking. Regarding sa bonfire naman po, i-approach mo na si information kasi may mga guidelines na yung sinusunod. Bawal na po magsunog ng direkta sa lupa at saka sa buhangin. So, pag nahuli po kayo na nagsusunog sa direkta sa lupa at saka sa buhangin, mapapine kayo ng 3,000. Sign pa ako dito, sir. Magkano na? 1-1. 1-1 yun. Atin ba? One night camping lang kami dito guys, pero tingnan niyo yung mga gamit namin. Pang 1 week. Ayan guys, after namin magpa-register, kumain muna kami. So, time check, it's 8 a.m. So, breakfast pa lang namin yan. So, after namin kumain, mag-aayos na muna kami ng gamit and magse-set up ng tent. By the way guys, wala pong signal dito kahit 1 bar. Ayan guys, tent pitching muna kami. By the way guys, sariling tent namin mga yan. Kaya naka-discounting kami dun sa tour package. Sa tour package kasi may kasamang tent na yon. By the way guys, para sa complete details ng Anawangin tour na to, ilalagay ko na lang sa description box, expenses, itinerary, accommodation fee, things to bring, package inclusion, and yung mga contact person namin. Ayan, may CR sila dito. Bali, di pa ako nakapagtanong kung magkano yung mga accommodation nila dito. Later, itatanong ko, then i-add ko na lang sa vlog para may reference kayo. Sa mga ganyang cottages po, 1,800 ang rent for overnight. Then, ayan yung mga camping grounds. At doon yung aming tent. Dito yung ginawa naming kitchen. Then, doon pwede magluto. And maghugas ng mga plato, mga kitchenwares. Ang ganda dito guys, ang lilim. Marami kasing puno. Dito po sa Anawangin Cove, required po magkumuha ng open table for only 500 pesos. Then, pwede kayong mag-camping anywhere. Tapos, pag maulan, kung di waterproof yung tent nyo, pwede naman kayo mag-convert ng open table to cottages. Mag-additional payment na lang. Ayan guys, ganito lang yung gagawin namin dito. Kwentuhan lang. Upo-upo. Walang activities. Diba? Ayan pala si Jen. Magluluto muna kami guys for our lunch. Ako magluluto ng seafoods and ibang gulay. Tapos si Jen yung tagahugas ng mga utensils and mga ingredients na gagamitin. And sa grilled liempo naman and sa tuna, yung kasama naming lalaki magluluto. Ganyan guys, pag weekdays, hindi crowded, 3 lang kaming nakakamping kaya madali gumalaw sa cooking area.
walang ibang gagamit. Pero dalawa yung cooking area nila dito at maluwang. Sakit sa mata. My God. I'm gonna cry. Pang bonfire namin, pinanggatong na namin. Pero madami nakakalat na kahoy. Mga tira-tira ng mga ibang nag-camping. Sakit sa mata. Wow, ang sarap. Nakakagutom yung grilled liempo. Ayan na yung ulam namin for lunch. Meron kaming seafood, meron kaming tuna, and meron kaming grilled liempo. Hello vlog, welcome to my guys. Pakain na po ako. Talaga? Kinukuha na kanina eh. Maluluto din naman kasi yan kahit ano. What's your ulam for the day? Hello guys, hello vlog. Ang dami namin ulam guys. Welcome to my Para kami guys. 10 tao. Hindi ako. Award ng bahay. Sa ilaw nga. 1/4, 400 per kilo. Ano man ang kanya kung 5 pesos yung price. Magkano ba yung malaki? 500. 500? 1 kilo? 1/4 lang ang binili ba? Hindi po kami marunong mamalengke. Ganda sana sa message niya. May vlog ka ba sir? Hello guys, akit sana kami ng taas kaso bawal na pala umakyat ng ganitong oras. Bali, time check is 5:36 in the afternoon. Bihis na pamanding kami. So, bukas na lang kami akyat doon. Our dinner for tonight, yung tira kaninang lunch, grilled talong, nilagang talbos ng kamote, grilled tuna, grilled liempo, and sinigang na salmon. Kain po. Masarap magulay. Nakabata to. Nakakabata. Tigas yata. Matigas yun. Yung gulay ko. Ayun, ayaw nyo. Nasunog yung aking gulay. Sabi ko na ako makakaubos ng talong eh. Sa? Ang arte? After the dinner, nag-wine lang kami and nagkwentuhan. Ayan, ang dami naming snacks. And may pa-bonfire kami. Medyo malamok dito guys, kaya dapat naka-long sleeve kayo or panjama. Pero dapat yung medyo manipis lang dahil medyo maalinsangan dito. Hello guys! Pa-wine-wine lang.
Gano'n naman, maingay naman ako sa background music. Ganyan yan, no? Diba? Yung mga ano? Ang dilim guys, oh. Ang dilim. Pag ganitong weekdays, konti lang ang mga nagka-camping. The best talaga na punta dito sa Anawangin Cove ay weekends. Ang oras pa lang. Mag-8 pa lang. Tapos walang ilaw dito. Dapat magdala kayo ng maraming flashlight. Tsaka lamp. Tingnan mo yung pang ilaw namin mga cellphone. Tas may bonfire kami doon. Nakayanan ko isang araw. Walang cellphone. Yanan mo. Nakayanan ko, hindi kausapin yung jowa. ng isang oras. Huwag niyo na pansinin yung plato namin dito. Pinapainit niya yung ulo ko. Ikaw ba naman natususan? Sarap. Tapos guys, pag ganito magka-camping kayo, dapat naka long sleeve kayo. Kasi pag ganyan malamok. Tsaka malamig. Tapos naka-panjama. Parang juice lang, no? Tapos try nyo din to, oh. Super sarap. Ayan. Novellino. Strawberry passion. Yes. Mag-ready rin kayo ng maraming movie nyo sa Netflix para makapanood kayo. By the way guys, para sa complete details ng Anawangin tour na to, ilalagay ko na lang sa description box, expenses, itinerary, accommodation fee, things to bring, package inclusion, and yung mga contact person namin. Ayan guys, pumasok na ako sa tent dahil iniwan na ako ni Jen. Inaantok na daw siya. Itutuloy ko na lang yung pinapanood ko sa loob ng tent. Siya nga pala guys, magdala kayo ng portable electric fan nyo or rechargeable electric fan dahil mainit sa loob ng tent. And then dala kayo at least 3 power bank kung balak nyo mag-vlog dahil mahal lang magpa-charge doon, 100 pesos per charge. Okay, time check. It's 5 o'clock in the morning. Maaga akong bumangon para makapag-ayos na at aakyat kami ng view deck or ang wishing mountain. Medyo madilim pa nga guys, pero aakyat kami mga before 6 a.m. Good morning guys, ang ganda ng panahon. Time check, it's 5:40 a.m. Mag-start na kami mag-trekking, bali natutulog pa yung mga nasa registration area. Di pa kami nakapagbayad ng 50 pesos per head. Mamaya na kami magbayad pagkababa. By the way guys, para sa complete details ng Anawangin tour na to, ilalagay ko na lang sa description box, expenses, itinerary, accommodation fee, things to bring, package inclusion, and yung mga contact person namin. Yung pagtitrekking dito guys, umabot ng 10 to 15 minutes. Good morning Anawangin! Sexy naman ni Jen. Ayan guys, start na kami mag-trekking. Medyo matatarik yung mga dadaanan natin. The best talaga umakyat dito guys ng ganitong oras, 5:40 a.m. before 6. So, saktong pag-akyat mo dun sa taas, nakasilip na yung araw. Ganyan pala itsura guys sa loob ng Anawangin. Daming puno. Kaya pa ba? Hindi na kaya. Yung mga picture namin dito, i-insert ko na lang sa dulo ng video. Ganda ng view sa likod, oh. Tatanaw ko na. Malapit na.
Kaya pa? Naupo ka na dyan. And finally guys, after 15 minutes, nandito na kami sa taas. Good morning guys! Nandito kami sa tuktok ng Wishing Mountain. Ayan, ganyang view ang makikita nyo sa taas. Sobrang ganda. Ayun si Jen. Hi Jen. Bababa na kami ulit. Time check, it's 7 o'clock. Bali guys, pag pupunta pala kayo dito, may bayad 50 pesos per head. Ayan yung inakyatan namin. And sabi daw nila, meron ding akyatan dun sa kabila. Kaso sobrang layo. Tapos wala daw hawakan dun. Ganitong hawakan. Pero wala din naman bayad doon. Kaso baka delikado. Tatawid kaya ta ng dagat. Ganyan. Ayan yung itsura niya doon. May tatawiran ka doon eh. Guys, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe to my channel and don't forget to click the notification bell para lagi kayong updated sa tuwing nag-upload ako ng bagong video. Thank you! Finally, lapit na. By the way guys, yung pag-trekking dito, nag-i-start ng 5 AM to 6 PM. Pero wag kayo aakyat ng saktong 6 PM. Dapat mga 5 PM. Para pagpababa kayo, di pa masyadong madilim. Dito yung pool site nila. Bali may payment dito, 100 pesos per head. Tingnan natin yung pool. Diyan, medyo madumi today. Kaya di pinapayagan mag-swimming. Maraming CR dito guys. Bali guys, meron silang ganyan na room. 2.5 air condition. Tapos yung mga ganyang kubo daw, 2 to 3 person, 2.5. Yung ibang room naman na ganyan na parang kubo, merong 3 to 4 person, 3.5. And then yung mas malaki, 6.5, 6 to 7 person ang kasya. Mga ganyang cottages naman, 1,800. Guys, the best talaga na pagpunta dito kung gusto nyo ma-relax weekdays. Wala masyadong nagka-camping. Parang gusto nyo may event or activities tuwing gabi. Punta kayo ng weekends. And then, bago kayo punta dito guys, make sure na maglista kayo ng mga activities na gagawin nyo. Good morning guys! Coffee tayo! Pwede na to. Sarap! Peke yung uling.
Diyan kami nagluto, guys. Diyan kami nagluto kagabi. Tatanggalin ba ito? Hindi. Hindi. Alam ko doon. Ha? Yun. Tutubay mo. Ayun. Ayun pala. Yan. Kasi kuya, alam lahat yung kuan. Bakit? Pag-ayan dito. Sabi mo. Ay, mag-ayan. Saan ito? Ikaw gusto mo sinigang? Sinigang ka dyan. Sayang ito. Kumakain ka. Yun, galing talaga ni Kuya eh. Di ba? Ayan, magluto muna kami ng breakfast namin. And then, gawa muna ako ng iced coffee americano namin. Ayan, masarap din pala kahit walang milk, no? Or kahit anong flavor. Iced coffee americano. Buo-buo pa yung sugar sa ilalim. Sarap. Sarap, girl. Sarap. Ayan, breakfast namin, yung mga tira-tirang pagkain kagabi. Sinigang na salmon, tapos yung tirang kanin, pinried rice namin. Tapos nagprito lang ako ng tofu. Kain po. Pala, may talong pala. Aesthetic. Aesthetic sinasabi mo. Anong aesthetic dito? Aesthetic yung plato nila. Girl, dalawa yung plato mo. Hayaan mo na. Sarap. Ano nilagay mo dito? Minix-mix niya. Minekos-mekos niya. Tuka. Sarap ng tofu. Ganyan ba ginagawa niyo sa Mindanao? Mindanao? Bakit? Uwi na kami, guys. Thank you for watching. Ayan yung Capones Island. And ayan naman yung Camara Island. Sa Kapas Tarlac na po ito, kain muna kami bago umuwi.